Isa pong malaking karangalan dahil kasama natin ngayon si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla. Pero kilala po natin siya sa buong Pilipinas bilang si Sir Robin Padilla. Hi po, Sir. Gusto ko sana gawing intro sa inyo yung The Bad Boy of Philippine Cinema. Pero kasi mas kilala ko na ho kayo ngayon ng mas personal. Para sa akin, yung bad boy image yun eh. Dahil sa totoong buhay, iba pong klase yung puso na meron kayo. Wow. Pero hindi lang ako nagsasabi nun. Lahat ng nakatrabaho niyo can testify to that. Pero hindi kasi alam niyo po, nagkasama kami ni... Paano ko ba kayo tatawagin? Sir Robin? Binoy? Tol na lang, tol. Nagkasama kami ni Tol sa isang dinner. Tapos may binahagi siya na yung kanyang mga ninuno, lahat, nalinya sa politics. Sa ano pa lang yun, mula pa lang sa pinakalolo, sa Spain pa lang, hanggang sa dumating sa Pilipinas, sa Pangasinan, from Pangasinan, doon lumabas si Senator Ambrosio Padilla. Tapos, mapunta ng Nueva Ecija, nandun naman si Kapitan Pablo Padilla. Tapos, sa Bulacan, naging governor naman yung lolo ko, si Jose Padilla Sr., governor ng Bulacan. Yung tatay ko naman, napunta ng Camarines Norte, naging governor naman siya ng Camarines Norte. Ngayon, presently, may mga kapatid akong mayor, congressman, board member. Kaya nga, parang nasa dugo niyo talaga ang politika. Pero, medyo nalihis kayo ng landas nung bata kayo, pumasok kayo sa showbiz, di ba? Ang Padilla kasi may pupuntahan, may abogado, merong artista. Pag abogado, politiko yun. Artista, boksingero. Ako, napunta ako dun sa artista. Si Rudy Fernandez, pinsan ko yun. Si Jose Padilla Jr., Carlos Padilla Jr., puro sila Sasha. Sila yung mga nasa side ng showbiz. Napunta naman ako sa pag-aartista kasi hilig ko talaga. Bata pa lang ako, ang nanay ko galit na galit sa akin dahil ang hilig ko pumupunta sa mataas, sa bubong, sa mga bundok, tinatalong ko yun. Sisigaw pa ako, akong bida! Stuntman na kayo nung bata pa lang kayo? Bata pa lang. Ba't sino idolo niyong artista nun? Rudy Fernandez, kasi siya yung panahon niya nun eh. So, paano kayo nagsimula sa showbiz? Ano yung unang-unang TV appearance niyo? Ano ako eh, Naalala niyo ba? kontrabida. Wala akong planong magbida. Una, yung Public Enemy number 2. Maraming number 2. Ang bida doon si Direk Eddie Garcia. Enida Blanca ba yan? Oo, Enida Blanca. Yes. Napanood mo ba yan? O na-research mo lang? Na-research ko po. Ayun, ang una kong pelikula. Ilan taong kayo nun? 13. Kami ni Shir Valdez ang Doon ko nalaman na hindi ako bagay na matinee idol. Dahil? Hindi ko talaga matanggap eh. Kasi nagsusubukan kami ng ice cream na gano'n. Hirap na hirap akong gawin. Galing akong Baguio noon, siraulo ako eh. Talagang, kaya nga ako binaba galing Baguio kasi ang magulong Puro kalokohan kayo doon. side ng buhay ko yun. Talagang corning-corny ako doon sa, sabi ko pa kay Shir Valdez, pwede ba mag-shout na lang tayong dalawa? Ang hirap-hirap nito. Yung gano'n ba, hanggang sa, nasabi ko kay Direk Deo, Direk Deo, hindi ko linya to. Gusto ko action. O sabi niya, kung gusto mo talaga ng action, magkontrabida ka. Kasi hindi ka naman mukhang bida. Kasi ang bida nun, una mukhang mabangong bida nun, tapos mistiso, yung forma ko, boots, jacket, Baguio boy eh. Kaya dinala niya ako sa mga labing Leor's Helen, ako yung mga umaapi kila Herbert, ako yan. Herbert Bautista? Oo, ako yung mga umaapi kila Aga Mulak, masamang tao nun, ako yun. Paano ka na-transition naman sa pagiging masamang tao na naging bida ka naman? Kay Mother Lily. Napanood ako ni Mother Lily kasi lagi ang role ko noon nakakatakot eh. Basta merong mangkukulam o merong halimaw, sa akin binibigay yon. Ito panahon ng mga regal shocker, gano'n. Nakita ako ni Mother, sabi niya, mukha ka namang may talent. Sabi niya, gusto mo ba magsumubok ng drama? Sabi ko, sige po, kung pwede. In-workshop niya ako ngayon, sinama niya ako kay Chris Aquino, sinama niya ako kay Maricel Soriano, ginawa niya akong leading man. Hanggang sa nakita naman ako ni Boss Vic. Nung nakita ako ni Boss Vic, ba pwede to ah. Hanggang isang araw, na-desisyonan ni Boss Vic na gawin akong bida. Sa yung pelikulang? hindi pahuhuli ng buhay. Kasama si
Ma'am Don Sulueta. Kasi ang nangyari, hindi kumiklik yung pelikula ko. Nakaganon lang, sabi ni Boss Vic, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alam mo, mahal na mahal ko si Boss Vic kasi nangutang pa kami noon. Pinuntahan namin yung mga nagpapalit ng cheque. Uso nung araw yan yung rediscount. Binigyan ako ng cheque ni Boss Vic. Tapos hanap mo ng cash yan. So, after 3 months, yung mga gano'n. Nakahanap ako ng mga financier, nagawa namin yung Baby Ama. Anak ni Baby Ama. Praise God naman, hanggang ngayon, hindi pa nabe-break yung record noon as pinakamalakas na action movie. Kasi noon, 20 pesos lang ang sine. So, pinakamaraming ticket sales. Yun. To this day, yun ang Yes. pinakamataas na ticket sales sa action movie. Hard action. So, nung nakilala na kayo as action star Robin Padilla, ano pakiramdam yun? Nalula ako eh. Kasi nalula ako sa kasikatan. Kasi alam mo ba umabot dati na ako nakikisakay lang ako? Saan? Sa service. So lahat yung nagmarka. Nung sumikat, binigyan ako bigla ng kotse, binigyan ako pandown ng bahay, kontrata. Di lulang-lula ka ngayon. So parang in a way, hindi nyo siya na-handle. Hindi ko siya na-handle. Lasing ako lagi eh. Dumadating ako sa shooting. Ang record ko, 3 days late eh. Isipin mo, pag naglabas ako ng sigarilyo noon, mga 5 yung nagbubukas ng lighter. Hindi mo alam kung saan ka sisidin ng light. Tsaka yun, talaga, lumaki ulo talaga. Totoo yun. Wala naman akong inaping maliit na tao. Lahat naman ng ginulpi ko noon, salbahe eh. Ba't kayo nang gugulpi nun? Pagkabastos sa babae, gano'n, hindi ko na pagpapasensyaan yun. Talagang, wala naman akong ginulpi na crew, gano'n. Ako, wala akong ganong record. Wala nga po. Hindi. Wala. Mabait kayo sa crew eh. Yun ang mga tinutulungan niyo. Wala akong gano'n. Mga kapwa artista ang mga Nabubog po. Kasi ako, masyado akong magalang sa leading lady. Pagka masyadong presko, ako nga, hiyang humalik eh. Limbawa, crush ko yung leading lady. Nako, lahat ng bulaklak, pagkain. Tapos biglang may dadating yan. Biglang hahalikan yung, bubugbugin ko na yun. Kasi parang hindi ginalang yung babae. Ganun ang tingin nyo. Hindi niya ginalang at hindi din niya ginalang yung akin. Leading lady ka to eh. Parang Akin to ganun. eh. Rule yan eh. Ganun eh, di ba? Pero yung trait na yun, nagawa nyo sa lahat ng leading lady. Yes. Dati naman akong ganun, pero yung pati yung bowl, nililinis sa CR, tubig, lahat yun si FPJ nagturo. Kaya lahat ng babae na in love sa inyo. Lahat ng leading Nailab lady. din naman ako sa kanila. Kaya nga. Anong pinakamalaking lesson na natutunan nyo sa pag-ibig? Masarap ang pag-ibig, masakit lang. Sa showbiz kasi, madaling ma-in love, mabilis matapos. Bakit po mabilis matapos para sa inyo? Pagtapos na yung pelikula kasi, parang yung magic ba? Tapos magmo-move on. Magmo-move on yung babae, magmo-move on ka. Yung time na halos 24 hours kayong magkasama eh. Minsan ayaw nyo na maghiwalay eh. Ganun. Tapos biglang yun ang masakit sa lahat. Nasaktan na kayo sa pag-ibig? Oo. Mukha lang akong hindi nasasaktan, pero ako laging nagsasaktan sa ganun. Ano po yung pinakamasakit na na-experience mo sa pag-ibig? Hindi naman sa artista. Hindi naman sa artista yung pinakamasakit. Sa una niyong asawa? Oo, siyempre. Yun ang pinakamasakit, yung paghihiwalay? Oo, kasi hindi ako handa eh. Kasi ang alam ko, marami akong nagawang kalokohan eh. Buhay ko, napakadami. Kasalanan sa asawa. Pero hindi ko alam na lahat pala yun nakalista. Noted. Oo, na isang araw, babalik sa'yo. Pagbalik, masyasyak ka, hindi ka handa. Masakit yun kasi ako dinivorce eh. Ako ang dinivorce eh. Na-depress kayo? Oh, siyempre, muntik ako nagpakamatay nun. Oh, sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Kasi nung naghiwalay kami, nag-asawa siya, di ko naman sa sinisisi. Tama lang naman yun. Hindi ko, dapat siyang lumigaya. Di ba? Okay lang yun. Kaya lang siyempre, hindi ako handa eh. New Year eh. New Year. Yung mga kaibigan ko, wala din. Ng mga panahon na yun. Oo. So, nagsosolo ako. Talagang tinamaan ako ng matinding depression. Alam mo yung baril ko nung time na yun. Talagang gusto ko na talagang sabi ko, eto na yata ako. Eto na yung time na yun. Kasi nagpuputukan yung
mga New Year eh. Next day, yung aso ko nagpakamatay. Aso ko si Robin the dog. Hindi nga. Paano Next siya day, nabigti yung aso. Totoo yan. Sino hindi yan. nagbigti sa kanya? Wala, siya lang. Sasabi ng mga matatanda, Sinagip sagip niya. buhay daw yun. Nung na-divorce ako, yun ang pinaka, sa akin. Nagsalba sa inyo? Oo, lagi kong kasama, kwarto. Si Robin the dog, Belgian Malinois yun. Sabi niyo marami kayong kalokohan. Pinakamalaking kalokohan niyo noong 1994. Magmula 1992 yun, 93. Pero 94 ang parang nahuli with firearms. Ang true story nun, siyempre ako, mahilig ako sa baril. Ang dami ko talagang baril. At yung mga baril na yun, hindi po totoo na walang mga MOMR. Noong panahon na yan, yan po ang uso. Mission order, tsaka memorandum receipt. Ganon. Nung panahon na yun, naano tayo ng pulis, nakita nila yung mga baril, may media. Ako naman, pinagsasabihan ako na maging, mag-tame ka na, isurrender mo yung mga baril mo. Ako naman, ba't ko naman gagawin yun? Matigas ulo ko sa madaling salita, matigas ulo ko. Pero talagang, pag masushoot ka, ma'am, isushoot ka talaga. So, nakulong pa rin ako. Pero hindi ko naman yun kaagad tinanggap kasi umakyat pa ako ng bundok. Isa't kalahating buwan ako, kasama ko mga NPA. Kaya naging, for some time, naging rebelde tayo. Opo, sa Bicol. Nagtago ako sa Bicol. Quezon, Bicol. Pinuntahan ako ng nanay ko. Sabi ko, man, di, NPA na ako. So, iyak yung nanay ko. Hanggang sa yung ex-wife ko umakyat. Sabi niya, okay yan, kung gusto mo, ipaglaban ng mga tao. Pero di ka ba nahihiya niyan? Sabi niya. Ang tapang-tapang mo, tapos tinakbuhan mo yung kaso. Ang maaalala ng tao, tinakbuhan mo. Hindi nila maaalala na pinaglaban mo. Medyo tinamaan yung tinamaan yung ego ko, ganon Ganon ba dating? Oo, dating, tinakbo, sumurrender ako. Bumaba ako ng bundok, sumurrender ako. Tinanggap ko yung pangungulungan. Hindi sikat na sikat kayo sa Bilibid. Imagine niyo Robin Padilla biglang nagbilibid. Kayo yung pinakasikat. Pagdating ko nga doon, piyesta Akala Si Baby ko, Ama, kasama natin. Tsaka may banda. Winelcome kayo. Oo, talagang May welcome party. May mga, anong tawag doon, yung banderitas. Tuwan-tuwa sila. Yung idol nila, kasama nila ngayon. Oo, sabi nga sa akin Robin, nakulong ako dahil sa'yo. Ayun na. Hindi, nung mali lahat ang konsepto ko ng Bilibid. Yes. Kasi dumating ako doon, 3 suot kong pantalon. 3 talaga. Dahil? Baka para pagre-rapin man lang ako, medyo mahirap-hirapan sila tanggalin, di ba? 3 pantalon Yun ang nasa isip ko talaga. Pagpasok ko doon sa selda, halika rito, sabi nung mayor. Kalbo yung mayor si Mayor Bunsoy. Laking tao na kalbo. Sabi ko, eto na, gulpihan na to. Halika dito. Na. Oo, maupo ka dito sa gitna. Gitna Naku, patay. Tinitingnan ko ngayon yung mga mukha nito. Nako, 60 sila Dito ka, lumuhod ka. Nako, eto na yata. Ako, pinaluhod ako. Yung pala, born again. Piniray over nila ako. Ganon, nagdasal sila. So, umiyak ako. Kasi mali lahat yung konsepto ko. Naiyak talaga ako nung pinagdadasal nila ako. Dahil lang naramdaman nyo nun? Para akong binuhusan ng malamig na tubig Sabi ko, ang iniisip ko, away. Iniisip ko, hindi. Very religious sila. Pagkatapos magdasal, may mga pagkain. Winelcome ako, tapos pinagtimpla ako. Naiyak ako, pasensya ka na. Nagpa-flashback ako Pinagtimpla ako ng kape ni Mayor. Tapos binigyan niya ako ng mga Bible verses. Sabi niya, ganun lang yan. Isang araw, lalaya ka rin. Ganun, yung na very touching yung na yun. Ibang-iba dun sa in-expect mo. In-expect ko na saksakan to, gulpihan to. Siguro yun yung naging turning point ng buhay niyo. Kasi paglabas niyo, naging ibang Robin Padilla na Yun talaga ang pinakamasayang time ng buhay ko talaga. Pero nung first night ko, nagdasal ako. Pasalamat ako sa Diyos na hindi pala ganun.
Ako nakulong ako, wala akong pangkat. Hindi ako sumama sa gang. Hindi ako, nakita nila na mabuti naman nung hangarin ko. Kasi una kong nakita doon, kulang sa mga higaan. Humingi ako ng tulong sa mga artista, nag-donate ng... Paano nyo nahanap yung Islam? Comedy kasi ang tingin ko sa mga Muslim noon, rebelde Diba, kagagawa ko lang ng mista Isang araw may kumakatok sa... Sino yan? May humahanap sa'yo, Sultan. Sino Sultan? Sabi niya, Sultan Kiram. Sige po. Di punta ako doon sa visiting hall. Pagdating ko, isang matandang... Si Sultan Kiram pala ng Sultanate of Sulu, yung lumaban, yung 2013, nilusob nila yung Malaysia. Sabi niya, ikaw si Robin Padilla. Opo. Anong religion mo? Sabi mo, Jehovah's Witness po. Alam mo ba, ang Pilipinas, sabi niya, bago naging Kristiyano, Muslim. Hindi ko po alam yan. Ayan. Sabi niya, yan ang ituturo ko sa'yo. Ganun po. Bukas, sabi niya, papadalang kita ng mga preacher. Ang preacher muna. Next day, hindi ko alam na serious siya. Next day, may kumakatok na naman. Ang unang pasok sa akin, sabi niya, paano ka magdasal? Sabi niya, ano po ako, nagpapatira pa ako. Sabi niya, alam mo ba, ang Muslim, ganyan magdasal. Hanggang so yung ilang beses nilang balik doon, yung way of life na yung tinuturo sa akin, yun ang wala ako Tandaan mo, galing ako sa bisyo, Parang full rehabilitation ba? At dahil doon, naisipan kong gumawa ng therapeutic center sa Bilibid. Nagtayo ako doon. Kasi dahil sa kanila, at yun ang naging daan, nagtayo ako talaga ng Inmates Crusade Against Drugs. Kasi doon, ma'am, tumatalon sa third floor ng mga bilanggo. Dahil? Sobrang high. Di ba ako nag-expose noon na meron talagang pagawaan ng bato sa loob. Inmates Custodial Aid. Yun kami. Kayo nagtayo nun? Tsaka si FPJ. Si FPJ. Siya ang nag-finance noon Di ba may purpose lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay? Palagay ko yun ang purpose ko, ma'am. Ano sa tingin niyo ang purpose? Bakit kayo kailangan makulong? Number one sa mga drug offenders, yun talaga na nagkaroon ng programa ang Bilibid sa amin. So nagkaroon ng project para dun sa drug rehabilitation sa loob ng Bilibid. Yung personal. Nilinis ako. Dinala ako uli sa Diyos. Naging mabuti ako for some time sa aking ex-wife, sa mga anak ko. Marami din tayong nasagip ng mga tao, drug offenders, pati yung mga pareho kong illegal possession of firearms. Libo, ma'am, ang lumaya dyan. Dahil dun sa Robin Padilla Law. Kasi nagkaroon nung nakulong kasi kami sa PD 1866 Ito yung time ng martial law. Na pag nahulihan ka ng barel, makukulong ka ng 17 to 21 years. So nung nakulong ako, inilabanan namin to. Sabi ko, sinulatan ko ulit. Mahilig akong sumulat. Lalo kay Greg. Si Sir Greg kasi kasama ko sa RAM yan. Sabi ko sa kanya, itong batas na to, ano pa to? Martial law. Hindi na martial law ngayon. Ba't kami pinahihirapan pa nito? So sumulat din ako kay Senator Ramon Revilla, Senior. Gumawa sila ng bagong batas. Inamendahan nila yon. So from 17 to 21 years, bumaba ang mga sentensya namin to 6 to 8 years. So nung nakatatlong taon na ako, kalahati ng minimum, pwede ka nang bigyan ng pardon and parole kung nirekomenda ka. For good behavior, For dapat. good behavior. Kaya ma'am, hindi ako lumuhod kahit kanino. Lumaya ako dahil hindi ako nagpa-ospital, hindi ako nagdrama. Lumaya ako dahil I served my sentence at nagpakabuti ako sa loob, tumulong ako sa gobyerno, nakalaya ako. Pero ginagamit yan against you. Dahil tumatakbo kayo ngayon sa Senado. Yes, ma'am. That you are an ex-convict. Ano po ang sinasagot niyo pag gano'n? Ako lagi ko sinasabi, mabuti ako. Nakulong muna bago tumakbong senador. Yung iba, senador na nung nakulong. Di ba? Mas maganda naman siguro yung record ko. Tapos ka na doon. Tapos na ako doon. Saka ako, binayaran ko. Binayaran ko kasalanan. Hindi ko tinakbuhan. Hindi ako nagdrama.
Nung sinabi sa akin may kasalanan ako, sige, bayaran ko yan. At nagbago ako. Diba? Ayan, madalas natin sabihin yun eh. We need change in government. Well, walang iba sigurong change, kundi ito, nasa harap nila. Diba? Oo. The change starts from within. Yes. Before you change your environment, Yes, ma'am. before you change the world. Di ba? Yes, ma'am. Isa lang naman ng siguro na talagang masisisi nila ako na wala akong magagawa. Eh, talagang ganun eh. Artista ako. Hindi ko na maalis yun. Part na yun ng pagkatao. Part na ng pagkatao. Isa sa reasons kung bakit nyo po, or kung bakit kayo tumatakbong senador is because you're really pushing for federalism. Yes, ma'am. Dahil, Change, na pag-usapan natin yung change, eh, di ba? Napakaganda nung usapin na yun. Ito, politika na to. Balik lang tayo, history, para alam nilang hindi tayo nangangarap. Nung time ng bago February 1986 Revolution, EDSA Revolution. Opo, tayo ay parliamentary nung time na yan. Papunta na tayo sana nun sa federal. Federalist. Pero unitary parliamentary tayo. Ibig sabihin, unicameral tayo nun. Magkasama ang Senado at ang Kongreso. Iisa. Assemblyman ng tatay ko nun. Kaya alam ko. Yung time na yun, kaya nagkaroon tayo ng revolution kasi open for debate. Maganda. Maganda ang parliamentary kasi, debate. Kaya nabuksan ang maraming isip. So nagkaroon ng revolution. Ang iniisip lahat at ang inaasahan lahat ng tao, papunta tayo ng federal. Yun ang pinangako ni Presidente Cory Aquino. Nasa records yan. At alam pati ni Vice President Doy Laurel, doon tayo papunta. Lumabas ang 1987 Constitution. Bumalik tayo sa unitary presidential form of government. So, pansinin niyo po yun, ha? Naka-move on na tayo. Si Marcos yan. Si Ferdinand Marcos, si Apo Lakay, siya ang nag-move papuntang parliamentary. Nakahakbang na tayo eh. Di ba? Ang ganda ng explanation eh. Pero, yung 1987 Constitution, humakbang tayo, pabalik. Yan ang tanong ko. Meron bang nangyari after that revolution? Gumanda ba ang takbo ng Pilipinas? Lumaki lalo ang utang natin, hindi naman bumaba yung galunggong, kasi yun naman ang naging battle cry nun, di ba? Dati, bababa ang presyo ng galunggong. Ma'am, ngayon, hindi na bumaba ang galunggong, nag-i-import pa tayo ngayon ng galunggong. So, ano yung dapat natin gawin? Magbalik tayo kung saan tayo nag-revolt. Di ba? Ano ba yun? Papunta tayo ng federalism eh. Doon tayo bumalik. Naantala tayo eh. So kung gusto natin talaga ng pagbabago, doon tayo pa-pick up. Pick upin natin kung saan tayo naantala. Bakit ba kailangan tayo mag-federal? In reality, geographically, federal tayo. Hiwa-hiwalay tayong isla. Iba't ibang tradisyon, iba't ibang kultura, iba't ibang salita. Senator Aquilino Pimentel, siya ang huling-huling nag-file niyan, 2009, ng federalism. Siya ang author ng Local Government Code. Ibig sabihin, siya mismo, wala na siyang bilib sa 1987 Constitution. Ma'am, mabigat yun ha. Yung sinasabi na LGU, yung Local Government Code, si Nene Pimentel ang gumawa nun. Pero siya rin ang author ng federalism. Ano yung sinasabi niya? Kailangan na natin baguhin to. Huwag na tayong magplastikan. Eto na yon. At sana, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nangyari sana kay Presidente, pero tinamaan naman tayo ng pandemic. Hindi natin naasikaso. Kaya itong susunod na administrasyon, kailangan na po natin itulak niyan. Gamot yun para sa people power kasi na-addict na tayo sa people power. Gusto natin lagi may people power. Konting ano lang, magsama-sama tayo dun sa EDSA. Palitan natin ng presidente. Kapag tayo, federal, parliamentary na, hindi natin kailangan gawin yun. Magkaroon lang ng vote of no confidence,
palitan na natin yung Prime Minister. Ano pa? May two-party system. Ibig sabihin, ang ine-elect na natin, yung partido. Hindi na tao, hindi na to pasikatan, hindi sikat ka lang, Hindi panalo ka individual. lang. Opo, partido. Kung ano yung adhikain ng partido, yun ang iboboto mo. Halimbawa, ngayon, katulad ngayon, Uniteam, ano ba yung isa? Ano pangalan nila? Basta yung kabila, una nating pag-usapan yun. Basta, ang i-elect mo, yung plataforma, hindi tao. At hindi na tayo chapsuy. Mahilig tayong chapsuy eh. Iba yung presidente, iba yung vice president, tapos mag-i-elect ka ng mga senador na hindi naman susuporta dun sa presidente. Ang mangyayari dun sa presidente mo, lame duck. Dapat po, tigilan na natin yun. Kung gusto natin talagang magbago, once and for all. Bakit po kayo kay Bongbong sumama? Kasi partido federal siya ng Pilipinas. Naniniwala siya sa federalismo. Number 2, siya lang ang may experience sa executive. Lahat naman yung mga yun, puro legislative lang galing yun. Sa ngayon kasi talagang yung naniniwala sa federalismo ang kailangan natin talagang suportahan. Kailangan natin mag-pick up kung saan yung revolution na sinasabi natin. Pero bakit kailangan suportahan kayo ng sambayan ng Pilipino sa laban nyo sa Senado? Kasi ako, interest ng tao ang isusulong ko eh. Kasi kung interest ko lang, naranasan ko na lahat yan. Pera, kasikatan, lahat na. Okay na ako dyan. Ako, ang gusto ko lang, yung 80% ng ating mga kababayan, makita na lang talaga yung pagbabago. Kasi nakakaawa na ho ang mga Pilipino. Ang dami ko nang sinuportahan na presidente. Ang dami na. Kasi iniintay ko na matulak ang federalismo. Yun lang po talaga, wala nang ibang paraan para tayo magbago. Sapagkat, alam nyo, ang problema ng Inang Bayang Pilipinas, nasa sistema na po. Hindi po ito usapin ng lahat po ng magagaling na leader. Dumating na po sa atin. Dumating na si Apo Lakay Ferdi, dumating na lahat na, sabihin nyo na, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero, bakit ang pagbabago na nalalasap natin, parang masyadong mabagal? Kasi po, dahil po yan sa sistema ng ating gobyerno. Kailangan na po natin baguhin ito. At huwag po kayong matakot sa bago. Dahil yung bago, marami po tayong mag-explore. Yung luma, wala na po. Parang sasakyan lang yan. Kahit anong gawin nating overhaul, sasakyan na luma, wala na po, pugak-pugak yan. Sumakay na po tayo sa bago.